So lahat po ng operators, dito po tayo lahat. Operator lang guys. Magandang hapon no? So ako pala si Ray ng Kubota Philippines Service Department, Customer Solution Division. So ngayong hapon, mayroon po tayong unit na Kubota L4018 tractor. So ito po ay 40 horsepower tractor. Okay. So sa lahat ng operator, ituturo po namin yung tinatawag natin basic maintenance and proper operation para po mapanatili natin yung kondisyon ng ating unit, no? Mapahaba yung kanyang lifespan. Okay. So first, lalo na sa mga operator, so bago po tayo gamitin po natin unit, bago po natin gamitin, so ano muna natin chine-check? Okay. So first, chine-check po natin yung engine oil. So nandito po sa left side, no, ng ating tractor, so dito po natin makikita yung tinatawag natin dipstick po na ating engine oil. No? So ganito po ang tamang pag-check. So first, dapat po yung tractor natin ay pwesto po natin sa patag na area, no? Para po ay maayos yung ating pag-check ng oil. So, puputin po natin yung dipstick. I-check po natin ganyan, no? So makikita natin kung hanggang saan yung kanyang level. So ganito yung tamang pag-check. So ganito po yung tamang pag-check ng engine oil level. So mayroon po siyang lead. Dito sa baba, ito po yung low. Dito naman sa taas, ito naman yung full. So kung yung oil natin is nandiyan sa gitna, ibig sabihin is nasa along ilig. Okay. So pwede siyang gamitin. Pero pag yung oil natin is umaba dito sa pinakaunang buhay. So, ibig sabihin yan is kukunti lang yung langis ng ating makina. So, kailangan natin dagdagan or kailangan natin i-check bakit kukunti lang yung oil niya, baka may kagas po. Okay? So, after natin i-check, so dapat nasa tamang level. Okay? Yung gitna, yun yung tinatawag natin ano ulit. Okay, pagkatapos ng pini-check, so anong susunod natin i-check? So, next is yung hydraulic oil. So, saan nakalagay yung hydraulic oil natin? Ito ay L4018 tractor. So, nandito po sa may gitna, no? Yung kanyang dipstick ng ating hydraulic oil. So, the same ang pag-check. Okay. So, mayroon din po siya gauge yan. So, yan po yung minimum at saka yung maximum, no? So, dapat natin i-check na dapat nandito po ang lahat yung ating hydraulic oil. So, pag-check natin yan, kung kulang, kailangan natin siyang nagkagaan ng hydraulic oil at i-check din natin kung bakit kumukulang ang ating hydraulic oil. Baka may nakasabi natin dito. Okay. So, sa hydraulic oil, masinan po yan kasi hydraulic oil. So, dapat ang ginagamit natin hydraulic oil is yung recommended Kubota hydraulic oil. Ito yung tinatawag natin Kubota UDD3 hydraulic oil. No? Kasi kapag ginamitan po natin ng ibang brand, no, na hydraulic, which is hindi natin kabisado yung kanyang viscosity, maaaring mas manipis or mas makapal siya, so hindi po siya suitable para sa ating unit, may tendency kung masisira ang ating hydraulic system. Okay. So, para maiwasan natin yung trouble at problema sa ating hydraulic system, so, dapat gamitan po natin siya ng tamang langis. No? Kung ano yung nare-recommend ng manufacturer, ng Kubota, yun po yung gagamitin natin. Kasi for example, gagamit tayo ng ibang brand, for example, yung may mga customer, gumagamit po sila ng ETF. So, ano yung ETF? Automatic transmission fluid, para hydraulic yun. So,
So, una-una, manipis po yung masyadong ang kanyang viscosity at pangalawa, hindi po siya compatible sa ating unit. So, maaari po sisirain niya lahat ng oil seal at saka oil kasi po hindi siya compatible doon. So, mapapansin niyo po, maraming tagas pa natin ng tora dahil sa maling langis na ginamit natin at masisira po siya dahil manipis po kanyang viscosity. Okay. So, pangatlo natin i-check. So, i-check natin yung tubig. No? So, nandito po yung radiator. So, bubuksan po natin yan. So, bago po natin buksan yan, siguraduhin po natin na hindi siya umandar ng sobrang tagal. Kasi pag mainit masyado, tapos binuksan yung bigla, po tayo maksidente. So, bago po natin sa pandarin, i-check po na natin yung tubig. Titingnan natin kung nasa tamang level na yung tubig. Okay. So, ano po yung ginagamit na tubig para dito? Hindi yung galing sa kanan. Okay? So, ang ginagamit po natin dito is yung kung pwede yung mineral water or yung distilled. Okay? Or yung kulang na ready to use. Nakulang, no? So, may halo na natin yun, kulang sa tubig. So, level na natin natin dito. So, in case na kulang po yung laman na natin dito, sa kayong expansion tank, so, pwede po tayo mag-add ng tubig. So, titignan po natin yung level niya, meron siyang low sa full. So, lalagyan po natin siya. Okay? Kasi ang purpose kasi ito, pag uminit siya, umihigop siya rito, at the same time, yung laman doon, inubulay na rin dito. Parang sinacycle na yan. Kumukuha siya itong ating dito cup. Pag kuminit yan, ihigop siya dito ng tubig. At bubulay na doon. Pag kuminit yun, pabalik na rin dito. Okay. Para naman siya. Okay? Meron po siyang tinatawag na radiator net. So, importante po yan para sa operating, no? So, kailangan po natin i-linisin po ito. Kasi pag hindi po natin lininis, kahit sabihin mo puro na tubig yung radiator, so hindi pa rin maganda kasi mag-cause pa rin siya ng overheating. Kasi po, hindi makaka-flow na diretso yung amin kasi barado. So, kailangan linisin yung radiator net at saka yung radiator pins. So, paano linisin? So, yung iba, gusto nila bugahan siya ng pressurized na tubig. So, hindi po advisable kasi may pag sobrang lakas, may tendency kasi na masisira yung cooling pins ng ating radiator. So, the best way is bubugahan po natin siya ng compressor namin. No? Hindi po yung sobrang lakas ng tubig. Kasi pag mas na bumaluktot po yung radiator pins, so mas hindi pa sa karana ng yun. Hindi na bahala na makakaplo yung hangin. Okay? So, kailangan bugahan na po natin yung compressor, linisin po natin ito, pwede po natin siya i-brush. Okay. So, after all, cooling system, so, hindi lang yun yung belt. I-check po natin lang yung belt. Kasi pag naluwag yung belt, magkukos po siya na overheating. So, ano yung mga gawin? So, meron po siya na adjusting bolt dito. So, kailangan natin siya adjustan, hipitan, para maayos yung pag-ikot ng ating water pump. Okay. Tapos next, air cleaner. Okay. So, si air cleaner, paano siya mini-maintain, paano siya nililinis. So, ganito po ang pag-linis. No? Dalawa kasi ang kanyang filter, no? Merong inner sa outer. So, ang nililinis natin is yung outer. No? So, paano siya nilinisin? Pupuntahan natin mula sa loob, papalabas. Hindi yung iba, tinitiran ng hangin dito. Mula dito sa labas, paloob. So, ilis na yung dumi ay lalabas, lalo sa loob. So, dito natin mula sa loob, tulak sa labas. Okay. So, yung isa ang tanong, nililinis po ba? So, yung isa na to,
Yan. So, nakadikit lang po siya. Bubugahan lang po natin dito ng hangin para nalakas yung ano. O hindi kaya pupunasan natin. Ito kasi, hindi siya lang inuhugot. Kasi every time na inuhugot namin ito, may tendency kasi itong kanyang rubber ay masisira. Pag nasira yung kanyang rubber, yung small ducts na inuhog, may tendency mahigod na. Okay? So, hindi po natin tinatanggal yan. Okay. Ito lang yung outer nila ng units. So, pagkalit, ganyan na yan. Tapos, yung tamang posisyon, kaya nakalagay dito ng top. So, kailangan pagaling po, no? Kasi pag pinalitan natin yan, at nag-washing tayo, may tendency na mabasok yung tubig. So, pag nabasok yung tubig yan, mahigop na ating makina, pag pinanda, masisira po yung ating makina. Okay, so next, battery. Check natin yung battery. No? Check natin yung battery terminal kung nasa tamang input. No? Negative at saka yung positive. Okay? Ipita natin siya ng maayos. At the same time, lalagyan po natin siya ng grasa. Bakit grasa ang nilalagay? Para minsan, para nag-aasin yun dito. Okay, napapansin diba? So para maiwasan yun, corrosion yun para dito sa ating battery. So kailangan lagyan natin ng grasa para hindi po yun mangyari yung ganun. Okay, nilagay siya ng grasa. At the same time, hindi po patalawangin yung bolt ng battery terminal. Okay. What next? So dito po tayo sa kabila para makita niyo po. Okay na isa. Tayo sa fuel system and oil filter. No? So dito sa ating fuel system, so kailangan malinis namin ang ating fuel. Kasi kapag marami ang fuel, ito po yung pumos ang problema sa ating mga no? Dito madali yung nanganda. So una-una, meron po tayo dito na fuel filter. And water separator. Ito yung tinatawag na water separator. Okay. So dito, mapapansin natin kapag yung ating fuel ay may halong tubig or madumi siya. So ano gagawin natin? So yung tubig na nagagaling dito, kung may tubig mo siya, madumi yung nilagay natin. So makikita natin dito. So ngayon, ang gagawin natin is i-off natin yan. Tapos tatanggalin natin yung isa. May nakikita yung may floater yan dito sa loob. So ngayon, kapag lumutang yung floater, na kulay red na yan, so ibig sabihin yan ay maraming tubig. So nagkakaling yung tubig. So minsan, bumibili tayo sa mga tinda na diesel sa labas yung galing kaloob. So minsan, hindi malinis. So ilalagay natin sa tractor, may halong tubig. So lumutang yan. Pag lumutang yan, sabi maraming tubig. So kailangan natin tanggalin yung tubig na yun. Okay. Tapos sa fuel filter naman, so yung filter, so kailangan natin linisan yan o pakita natin pag-linisan. Pagka maraming tubig, madumi, so hindi na natin i-release ito. Kasi minsan, kung maraming dumi dito, napupunta na rin dito. So kailangan linisan natin at palitan ang fuel filter. Okay. Kasi pag hindi natin pinalitan yung fuel filter, saan sa pumunta? Papunta sa tinatawag natin injection pump. Ngayon, pag lalo tayo bumili sa ating injection pump, no? Dahil hindi siya natin ng maayos, masisira po yung mga plunger nito. Pag nasira po yung plunger, hindi po siya nakapump ng fuel na maayos, hindi po siya makapag-deliver ng exact amount of fuel para sa ating engine. So, yun yung tendency na magpapaliya ang ating makina. So, next is mayroon tayong oil filter. Yan. So, oil filter natin, so advice ko lang, na sana, huwag kayong gumamit ng local na oil filter. Okay.
Unang-una, sa local, hindi natin sigurado kung gaano maganda yung kanyang element sa loob. So since ang oil ay madumi, so kailangan maayos yung filter. No? Kapag nilagyan natin ng local yan, na hindi niya filter na maayos yung dumi, may tendency na papasok yan sa loob ng ating makina at dadaan sa mga camshaft bearing o yung bearing. So mabilis siyang ma-wear down. So mabilis mag-knocking yung ating makina. Okay? So, last, palit tayo ng oil. May iba naman na nagtitipid, pinuhugasan yung filter, tama? So, every time na mag-change oil tayo, papalitan po natin yung oil filter. Okay? So, ganun po. Tapos, sa engine naman natin, ang ginagamit natin oil dyan is yung Kubota 15W40 sealer. No? Meron pa tayong Kubota oil. So, isa din po yun na dapat gumamit tayo ng recommended oil kasi kapag gumamit tayo ng ibang brand, no? Ng oil, at hindi tugma sa kanyang required na viscosity, may tendency po na masisira ng makina. At the same time, kung hindi siya compatible para sa pinasan dito sa mga oil seal, may tendency pong tatagas sa ating engine. Okay? So, kailangan recommended by manufacturer, yun po yung susundin natin. Okay? So, meron kasing oil na nabibili, nakalagay lang doon, oil 40. Okay. So, may nakalagay doon 15W40, pero SF pang-gasoline engine. So, hindi po siya advisable para sa diesel engine. So, yun po yung titingnan natin. Okay? Tapos, na-check na natin lahat. Tingnan natin yung mga gulong, starboard, kung okay naman. So, yun yung time na makakita tayo sa factor at papatayin po natin yung factor natin. Okay. So, ano yung tamang pag-akyat at pagbaba sa factor? Yan. So, ipapakita po ni Sir Jay kung ano yung tamang pag-akyat at pagbaba sa factor. Or speed operation. Okay. So, ano napapansin natin? Kalimitan sa atin, yung ibang operator, tinatamad na umikot doon. Pag nandito na siya, ano ginagawa niya? Dito na rin umakyat. Kasi kaya naman magkatid. So, saan siya mahawak? So, wala kayo na mahawakan dyan, hindi sa Manila. Okay, so ano nangyari sa Manila natin? Okay, so, hindi na niya nalabot niya. Kapag yung operator ng malaking tao, at dito lagi siya nakahawak. Okay, so, sa kampas niya yan. Wasak, maraming Manila. Iwasan po natin yan para hindi siya mag-analog, no? Kasi pag kadalasan, dito tayo lagi dumadaan, hawakan natin yan. Tapos ang bigat nyo, baka darating yung araw na mapuputol. Pag naputol yan, wala na, hindi mo na magagamit. Ligado tayong 3 days. So yun yung tamang pag-akyat. Ang papakita naman namin ngayon, yung tamang pagbaba sa pagkora. For safe. So bakit patalikod ang tamang pagbaba sa pagkora? Okay. Unang-una, kapag napaharap yung pagbaba mo, wala kang mahawakan. Okay? Pangalawa, patalikod, para makahawak po tayo dito, at saka dyan sa may para hindi po tayo mapatid dito sa mga sinalis. Okay? So ngayon kasi kapag pakarap yan at napatid yung paa dito, ano mangyayari sa'yo? Magdadayo ka dito. Okay? So maaari kang mabalda. So yan yung tamang pag-akyat at pagbaba ng magtola. Okay, tawag sir. Okay? So dahil dito na po sa ibabaw ng doktor ay ating operator, ipapakita naman po natin kung paano siya papandahin. So, lang, make
issue na nakalimutan ng liver, nakababa po yung ating rotator, lahat ng implement ay nakababa siya. So, nakikita mo rin siya doon. Doon sir, meron siyang rotator, sa mga papansin nyo, dapat ibaba po natin yan. So, ibaba lahat. Okay. So, check yung lahat ng liver. Dito sa gitna, yung tinatawag natin midship liver. Yung midship, meron siyang Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, tapos sa gitna yung neutral. So, dapat yung neutral muna natin. So, sa right side naman, meron tayong tinatawag na centroshutter lever. So, then dito natin makikita yung forward at saka yung reverse. Okay. Then sa left side ulit, meron tayong tinatawag dito na subshift lever. So, nandiyan po natin makikita yung high at saka yung low. No? Yung may marka dyan na rabbit at saka yung turtle. Okay. So, yun yung subshift natin. The next is, itong lever na ito, kailangan na buwan, yan po yung tinatawag natin four-wheel drive lever. So, paano i-engage siya? So, pag ginatap natin, naka-engage yung four-wheel drive. So, pag pinush natin pababa, naka-disengage yung wala wheel drive. Okay. So, dito naman, sa may gitna niya, ito yung tinatawag natin PTO, o Power Take-Off Lever. PTO. Tapos, dito naman sa left side, makikita natin dito yung tinatawag natin Position Control Lever. So, ito yung ginagamit natin para itaas yung implement, yung rotator, at sa kanya. Then, itong isa, ito naman yung tinatawag na auxiliary control lever para sa ating closer. Okay. Tapos sa gitna, meron tayong speed adjusting knob. So, ito yung tinatawag natin close and open ng ating hydraulic. Okay. So, ginagamit ito during travel test speed sa kalsada. Okay? So, ilahat natin yung rotator. Pagkakat natin, gusto na natin yung travel sa kalsada, so kailangan natin lahat ito. Yan. Lalahat natin yan. Para in case, mamasangin natin ito, yung kanyang position control lever, hindi po babagsak yung ating implement. Okay. Yan, proceed. So, dito naman sa baba, meron tayong makikita lever dito yung parang naka-L. So, ito yung tinatawag ni Sir Malu kanina na differential lock. Okay. So, paano ginagamit yung differential lock? Sino nakinig kanina? Okay. So, yung differential lock, ginagamit po natin ito kapag yung ating factor ay nababalaho. No? Pag nabalaho siya, yung hindi na siya makaalis, so ginagamitan natin ng differential lock. So, inapakan din natin yan. Inapakan natin para sabay mo yung dalawang gulong na iikot. Okay. So, ngayon, dahil napakan na natin ito, so, i-reach yung differential lock, ang ating factor ay dapat tuwid po yung kanyang nakok, no? So, hindi mo po siya po pwede ipaikot ng left or right, masisira po natin differential, no? Kasi parehas po yung gulong natin na nakalak. Okay. So, minsan, ang nangyayari dito, share ko lang, pag ginapata natin isa, ginamit natin yan, hindi siya bumibigit. Hindi siya mabalik, nakalang lang siya. So, anong gagawin natin? Hinto lang muna tayo, engage natin ang reverse yung tractor, ipitik yan pabalik. Tapos, pag pumitik siya pabalik, saka natin yung direksyon. Pag alam natin na mag-engage yung differential na, huwag na natin gagamitin. Hinto muna, engage natin yung reverse konti para ito. Okay? Sir, question. Then, Ang differential lang ba pwede gamitin pag-trust? so, Pag differential lang pwede mag-trust? pwede naman sir. Dahan-dahan lang. Hindi, kasi pag in-engage mo yan, pag kumagat na yan, nakalak na yan. Kaya titawan mo siya. Okay.
So dito naman po tayo sa brake. Yan, yung brake. Ang brake natin is dalawa yung pedal. So mayroong left and right. So itong left, parehas doon yun sa kabilang gulong natin, sa left side. At dito naman yun sa yung right po sa right side na gulong. Okay. So paano mo siya nagamit? Kung nakapansin mo, may interlocking lock dito. So, ano ba ang nagamit tayo sa kasada? Kasada sa mga ito ay wala sa sige. So, kailangan natin ilakad. Wala natin kalimutan. Kasi kapag ka naka-interlock yan, o ganyan, tapos matuloy yung takbo natin, magbigla rin yung mawit, o magkakaroon kasi ng aksidente, kaya halimbawa, hindi mo napakan sa kaya. Hindi mo napakan mo dito lang. Ano mangyayari sa traktor? Hindi ako sa mga protect mo. So, make sure natin na nakanak yung nakanak na, no? So, para pag napakan natin sa mga tuloy dito, ang dalawang dito. Tanong sir, tanong. Yung lock sa transmission, yung lock na yan, pwede magamit na habang nagado sir? Hindi po yan. Ginagamit lang po ito sir kapag nababalaan ko sir o pagkakuluman may kailangan ng faktor natin na maho. Pero pagkakalaman ito natin ginagamit, lalo sa po sir. Kasi para may harapan sa hiling na para mas malakas. Dito po kasi. Una-una, may hirapan po yung traktor kapag may go sir kapag hindi po naka-engage yung ating four-wheel drive. So naka-four-wheel drive po yan, yung yung version. Ito kasi ginagamit ng bulaga. Kapag halimbawa, inakyat siya, pinalaki, ay hindi na kaya. O minsan may kaya yung napakalako, yung usan ng pagalubog. So yun po ang purpose natin ng siya. Kasi pag ginamit mo yung lagi, at nalalimutan mo, wala yung kalita, wasak mo yung ating kalita. Kasi kung matigas yung mga sir, hindi kaya habang nag-uusap ako, pag hindi kaya, kasi kung mag-matigas yung mga sir, mag-type ko yung gulong. Yun na ako So, ito practice na lang sir. Kasi may tendency kasi na mga kalimutan mo bigla ng ulang ko. Kasi mabilis yun. Para pag bigla ka lang mo sa mga na, diretso na natin yung mga pag hindi lang natambahan sir. Hindi mo lang natambahan. Pero mag-ingat ko kayo. Kasi pag marasa po yung differential, nalalagay ko ang lalas ko din natin. Kasi kung ipalawak natin yung masakal, kailangan talaga. So, kailangan ko ito sir. Pag hindi na kaya sir, release ko natin yung iba. Kasi naka-proven drive naman po yung faktor natin. Pag hindi talaga kaya sir, release ko natin yung iba. Huwag na natin pigayin lahat. Pero Dahan-dahan sir. naka-premieral mo. Dahan-dahan po. Okay? So, balik tayo dito sa brake. No? Brake. So, ginagamit siya ang brake para sa operation na unlock natin para sa smooth na manubrate, no? Para mabilis tayo makapag-pivot. So, pag nag-pivot tayo ng left, apakan natin yung brake. So, dito siya, mula yung ikot para mabilis tayo makapag-pivot. Okay? Then, disip naman sa right, pag napakan natin yung right, sa side naman tayo mabilis makapag-pivot. Okay? So, sa maintenance, kasi kapag tumatagal, lalo siyang lumalaki yung hirap. Nauupot ko yung brake natin. Sa tagalan natin natin, kaya niya. Upot na. So, ito kasi may mga tamang clearances na sinusunod, no? Sa maintenance. Ang kanyang inflection nito, kanyang 3.8 na tinatawag is 20 mm. Dapat mga ganyan lang. Ayan. So pag ito, wala nang pinili, so ibig sabihin niya. Pag inapakan mo ito ng sarap, yung isa yung door, hindi siya bumakapit. Kasi mo, malayo, hindi siya. So pag sinakit yan, yung bumakapit, eh, nakanan lang, pag inapakan mo. Ayan yun. Makapit mo na yung kalawa, kasi yun,
English mo, wala po. Sa amin natin. So, ano lang kami, ito lang namin, ang over. Kasi, yung mga pinito, yung mga boya, ang dalawa. Bahala na mo. Kaya nito, so, ito yung mga ano. Lubiso itong mulay Yan ng ang siya. mga May putong gulong ko siya. Masikip niya siya. Ay, kaya eh. Hindi, wala sila nga. Buwan ka lang kaya kaya. So, dito tayo sa last class naman tayo. So, dito sa left side, so dito natin makikita yung box sedan. So, ito may mga tamang adjustment. Wala, left side. So, ngayon po, ibang dito kasi ginagawa nila para malagyan ng lagi. Kasi ang raso nila, para mabilis sila nakaabot ng mabilis na nakakaan. So, mali po yun. No? Kasi habang nag-operate ka, hindi mo siya nakapansin. Yung kalawang araw, unti-unti mo na video, plus kaya. So, nangyari doon, nag-half clutch siya. So, pag nag-half clutch, Ano ba? Pagbae mo, klado. So, nangyari, mabilis siyang makasunog. No? So, iwasan po natin, tanggalin po natin yung paa natin dyan. Ginagamit lang po natin pag na-engage tayo ng audio. Pero kapag ka nag-operate tayo, huwag natin sampayan pa natin dito. Okay? Kasi kapag kalagin ko sila, hindi natin napapansin, nabibigyan natin yung nakaplas. Pagod sa pare yan. So, kailangan ng restricted po ito. Facebook. Nasa 30 millimeter. No? So, kapag ka sobrang luwag na, so, kailangan natin i-adjust yung kanyang adjusting rod. No? So, nandito po yung adjusting rod. Kasi ito po sa brake, may mga adjusting rod yan. So, kailangan natin i-adjust yung standard adjustment bago natin gamitin. No? So, hindi ko ito ilalim sa mga record. Ito lang pinaka ko yung nag-aaral ko. Alam mo ba? Ito lang ako. Sino pa nag-aaral yung dito? Yan. Kung ano yung gusto dito. Yan. So, yan yung lang na natin. So, halimbawa, ginamit mo natin mga hapon yung ating factor. So, alalahin tayo. Pag-init po yung ating Hindi mo na magamit yan. position. Mag-parking lang. So, pag nagpapark na tayo, huwag po yung kalimutan na engage ko na sa clutch pedal. Okay. Anong purpose yan? Para po mag-disengage ng ating clutch. Okay? Para sobrang hinit po na makina, yung clutch pedal niya, no? So, mabilis yung malulong po. So, mangyari, disengage mo siya. Ay, engage mo siya at bali, sikat mo yung lock para nakadisengage po yung ating clutch. Okay. Para po, matagal po maubos yung ating clutch disc. Okay. Kasi, kapag hinayaan ko natin siya, pag mainit lagi, may ibang tractor dyan, lalo na yung operator minsan, minawasi ka na pag sobrang bilis. So, mawasi ka na yan. Pag minawasi ka sobrang bilis, mawasi mo yan. Yung sa Tagalog na tawag na kumakaan, yung gas, hindi na siya mag-disengage. So, mangyayari, hindi mo na siya mag-disengage. Kasi yung gas mo, kaya parang sabihin na kumakakse. Init mo. Alas na sa akin yun. Amog mo na. Yung storage, So, kailangan hindi yan nakaplat ang unit. Dapat yung nakaplat ang unit. yes sir, para po so yung clutch, ay yung brake natin, so may yung brake lever dito. Natin yung brake, iset po natin. Para po, hindi po, halimbawa nagkakaroon tayo siguro
Sabi nila, sa kayo. So, dito naman sa dashboard yan, so makikita natin dito yung running hours. Kung ilang oras na yung nasa natin hindi. So, sa ating KMS na tinatawag kung nagkikipilihan. So, sa pagpapalit ng rin, sino nakakaalam dito? Ilang oras siya kung nagkakasali, engine oil at saka yung engine oil. Diba? So, sa engine oil, nire-replace natin yung oil na natin every 200 hours. Ano, mga siya ng 200 hours, kailangan natin palitan yung engine oil. Tapos sa transmission naman, ay rolling fan. So, pinapalitan mo siya every 400 hours. So, every 400 hours, palitan ng oil. Tapos, every 200 hours, palitan ng engine oil. At dapat, recommended oil ang gagawin natin. At saka recommended oil filter. So makikita yan dyan sir ang house. Ang house niya kung Yes, sir. Pagkakita ko dito sa so, nandito, so kung yung running hours ngayon, yung factor ko is sa 4,586.5 hours. So, marami din sa trabaho. Okay. So, titignan natin dito, lagi natin tandaan, napagkakalan na ko, ilista natin kung anong oras yung tayo nagpalit. Para bibigyan natin sa sunod, kung makakita ulit siya ng 200 hours na naman. So, i-place din tayo na tayo. Kung natin ko kaya yung DMS, kasi ito yung pagkakalan ng buhay na natin pamilya. Kapag hindi tayo lagi ng ito, pwede ko mga sila natin. Kaya, kung sino yan, ito pa yan, lalo na sa ating natin. So in case hindi gumagana ang mga gates. Sir, in case na hindi gumagana, pag notice nyo po na hindi gumagana, so, pwede kayo kumawa sa mga authorized leader, so mayroon tayo ng repair mechanic para i-repair o i-replace po yung damage ng unit, no? Pag-out tayo ng service. Stop operation. Kasi kapag hinayaan natin ito, so wala tayo so ano kasi so kaya is naging okay. So hindi ka sure. Sir, sa paggamit, ilang hours po ang recommended? Ito po ito. Ano ba? 24 hours ba? Gano'n na ano? Sa kaya kung magtrabaho, hanggang po yung biglas niya, halimbawa, mabutin ng 100 hours, kailangan mo siya mag-release na. Kaya mag-release na kayo. Kahit na 72 hours na tuloy-tuloy. Tao lang mo. Palitao lang, kumbaga. Oh. Sige sir, sa importante, yung DMS, kahit sa araw gabi, pwede naman siya nag-release basta. Yung maraming mga city, hindi ko kasi Salamat, sir. Ayan po guys, so yung basic maintenance from Kubota Mechanic. Sa ating tinatawag na 3-point pitch. So, okay. So, una-una, meron tayong makikita dito sa likod. Ito po yung tinatawag natin 3-point pitch. No? Mayroon tinatawag na tablik. Yan. Ito yung tablik. Ito po yung dalawang lower link. Saka yung tinatawag natin libra. Saka popular siya. Nakakatulong na tayo na tawag na PTO siya. Yan, para magpapayod po sa ating pagpili ko. So kanina, discuss ko sa walo, tamang solution po na popular siya. So, saan yung female? Ito yung female, ito yung male. Yan po yung tamang install. Kasi pag binaliktad ho natin yan, mangyayari, papasukin mo ng tubig dito yan at nakawangin. At saka, dapat kalagay po natin ang grasa. Nagasahan po natin ito para